Isa-surprise kasi namin si Mama. Japan ka na. Matcha taste test. Very strong. Sold out lahat. Bye, anak! Uniqlo Aftermath. First time ko, guys, sa Haneda Airport. Enjoy! Hello, hello! Wow! Teka lang. Ano ba yan? Bakit kasi may paikot? Hello, hello you guys! Welcome to another vlog! Nakakatuwa. Parang unfair. Medyo consistent na ako when it comes to shooting vlogs. But I really hope na ma-edit ko to as soon as possible. Today is gonna be another travel vlog. Isa-surprise kasi namin si Mama for her birthday. So, today is a Saturday and magsa-staycation kami muna sa Hotel Okura, and then after that, pupunta kaming Japan. Pero ang alam ni Mama is that pupunta kaming Cebu. So, last Wednesday kasi, birthday niya. So, parang sinabi lang namin sa kanya na, surprise, meron kaming plans for you, na parang papabayaan ka ba namin na wala kaming birthday plans for you, parang ganyan. Tapos parang nakikita pa talaga sa face niya na sobrang nag-light up talaga and na-excite siya about our plans for her. Tapos, parang sinabi namin sa kanya na magsisibu kami kasi parang may work trip ako. Tapos, sinama ko sila ni Ati. But, gagawin namin na pagdating namin ng airport mismo, surprise namin siya na hindi pala Cebu, pumunta pa tayong Japan, sa Tokyo, ganon. So, yun lang. That's the agenda for this trip. It's gonna be a chill trip kasi ang based sa weather app din na maulan or mainit kasi nga summer season right now, which is August. Ano bang date niyan? August 9. So, our trip will be till August 10. So, mainit talaga siya. So, it's just gonna be a chill trip. Puro shopping, puro food trip. And not much of the touristy stuff. So, if you're planning to like go to Japan just to chill and just have fun and less of the touristy stuff, this vlog is for you. Here at Hotel Okura. So, mag-check-in na lang. So nice here. So nice. Ganda ng lobby niya, guys. May madilim effect. Charot! Look! Happy birthday! May happy birthday, ano dito? Greeting! Cute! So, we are now checked in here at Hotel Okura. Bigyan ko kayo ng quick room tour before we leave. Nauna na sila kasi naghanap na sila ng restaurant and may mga susunod pa na family people. Tapos gano'n. So, quick room tour lang muna tayo. I think Japanese hotel kasi ang Hotel Okura. So, they have a room here wherein may hinoki. So, if you look at it, we have a king-size bed over here. And then, yung parang border niya would be a TV. And then, over here at the back, we have the closet space. Ang spacious niya actually, like, pwede kang maraming mahahang dyan. And then, we have a huge mirror over here. Hello! Diba? Ang ganda mag-OOTD over here. We have two toilets, technically. Over on this side, we have a toilet. I really love the interior, as in. And also, I think automatic to. Pack. Slowly opening up. Ay, but halfway lang. But yeah, at saka yung best part of like having a Japanese themed room kasi nga meron nung mga toilet. So, ito yung mga favorite ko kapag pupunta tayo sa Japan. As in, heated toilet seat is the ultimum priority. Now, on to the other side. Here, we have like a living room space situation. And then, nandito yung mga like cups, hot water, and all that. Coffee machine. We have the living room situation over here. And ang ganda guys ng view kasi sa lobby niya, which is the 5th floor lobby. And so 5th floor, ayan, makikita mo yung lobby, which is also the restaurant. So may buffet sila dyan. And if ever na nag-avail kayo ng breakfast buffet, dyan din siya. Now, onto the main highlight of this room. So may shower area. And then, chanan! So we have a hinoki bathtub. So hinoki meaning, I think yung wooden bathtub yun. Pero I think hot water lang to, hindi siya hot spring. Kasi kapag sa Japan, na authentic na onsen place, like hot spring yung water niya. But I think here, hot water lang siya. I think don't quote me on that. Pero ito yung highlight of the room. So we have that. So you can relax after a long, hard day. Wow, ganon. Ayan siya. It's the hinoki, which is the Japanese cypress tub imported from the Japanese Central Alps. Oh, yan.
And nandito yung mga bawal. So, kapag maghihinoki kayo, bawal yung mga bath salt, bath bombs, kasi I think ma-affect niya yung wooden tub. And actually guys, itong hotel na to, sobrang tagal na ni Adzi gusto mag-check-in dito. Pero kasi medyo pricey siya. Parang lagi nakikita ko around siguro 15K minimum kapag yung may bathtub. Kasi parang kapag walang bathtub, parang usual hotel room lang siya. And parang hindi mo masasabi na worth it siya. So, binook namin siya over on Klook. And you guys can use my promo code KOKOYKLOOK. Pero naman may discount kayo kapag magbubook kayo ng mga any Klook activities or like bookings kapag may future tips kayo, ganun. So, yeah. Tipid tips is real. The reality of it all. Nauna na sila kasi naghahanap pa sila ng restaurant. Pero ako, may posting ako mamaya and approved na siya. So, kailangan ko lang muna kunin yung file. So, kailangan ko siyang i-export. Na oras na ba? Wala pa naman silang message. Nasaan na yung bounce-bounce? Lagi. Hotel kayo sa Cebu? Airbnb. Hindi niya alam sa Cebu. Oh, may passport. Para sa Cebu. Dito! Japan! Bukas! Excited ka na mag-Cebu? Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, mother. Happy birthday. Fake blow. 1, 2, 3, blow. Woo! Malis ka usap ka. Good morning, you guys. Time check, it's 9:36 AM and antok-antok ako. Parang feeling ko na hindi ko nasulit yung staycation experience just because nag-check-in kami kahapon, kumain na kami, tapos after that, nag-work na ako. Tapos natulog ako ng parang mga 3 AM. Anyway, kakagising ko lang right now. And si Atsi, tsaka si Mama, nag-gym na sila, nagmuni-muni na sila dun sa swimming pool area. And right now, we are off to breakfast. Nandun na si Mama. And magpo-breakfast lang tayo. And check out na after. Guys, ang ganda ng lobby nila. Tapos, as you enter the lobby, dito yung kitchen or like restaurant. Tapos, dito din yung breakfast area. Ang ganda guys ng breakfast spot natin. Like, look at the background. It's so nice. Anyway, yung food nila here, parang halo-halo siya ng Filipino food and also mainly Japanese food. Tapos may mga Filipino food din siya. So may mga sushi, smoked salmon, and then medyo may English breakfast din kasi nga may mga pastries and all that. Kayo ba usually guys, kapag breakfast kayo, like do you eat rice or mas noodles kayo or cereals? Let me know.
guys, ang bilis ng pangyayari. As in, dumaan na kami ng immigration, nainuhan namin yung luggage namin, nandito na kami sa labas, diba? Sobrang bilis ng process, hindi katulad sa Pilipinas. But anyway, super quick lang naman ang procedure. So, in order to enter Japan, of course, number 1, you need your visa. Kapag Philippine passport holder ka, kailangan mo ng Japanese visa. Japan visa. Number 2, prior to going here, you just need to register sa Japan web. I suggest na gawin nyo na siya, like, kahit days prior para tapos na siya. Nalagay ko yung website dito. Tapos, may makukuha kayong QR from there. And then, you just need it for 2 things. So, number 1 would be immigration. So, kapag kausap mo na yung immigration officer, parang ipapascan mo muna yung QR code na yun. And then, once na nakuha mo na yung luggage mo, paglabas naman, customs, and then same QR naman yung customs declaration form. So, make sure na kapag individual kayo, pwede naman na isang Japan web na, isa na lang yung gagawa for all the QRs. Tapos, i-disseminate nyo na lang per person yung QR na isa-scan para at least each kayo. Iba-iba yung pila nyo, tapos meron na kayong QR. Yun lang. Tapos paglabas, ito na. Nandito na tayo sa labas. And marami namang restaurants here if ever na gusto nyo na kumain dito. Like, may Yoshinoya sa taas, may Starbucks sa gilid. And then, if ever you need to buy sa Klook, yung mga pocket wifi, physical SIM, ganyan. Nandito lang din yung mga pick-up. So, super bilis lang. Everything. Kahit nga currency exchange or like ATM, nandito na siya lahat. Yeah. Okay guys, so for this trip, nag-book kami ng Airbnb na lang. Kasi 3 kami. Parang rare yung mga hotels dito na good for 3 people. So, binook na lang namin yung Airbnb. And actually, cheaper din siya. So, magko-commute na lang kami going there. Nag-train lang tayo, so sa basement 1 yun. On the way na kami sa Airbnb namin. And ang saya kasi ang bilis lang niya. So parang lang kami, Skyliner lang kami and then nag-transfer. Tapos Asakusa Station yung landing and then we're walking right now. 10 minutes walk lang siya. And ang ganda nga kasi ang ganda ng location niya. Okay guys, so ito yung entrance na Airbnb namin. If titirahan nyo din yung titirahan namin, Testarossa Cafe lang. 10 minutes walk lang siya sa Asakusa Station. Let's go! And natuto na kami guys. Meron na tong elevator. Kasi last time, nung nag-Osaka kami, parang 4 floors na walang, elev. So, binuhat namin yung maleta namin. As in, nag-divide and conquer talaga kami. Medyo malala talaga yun. So, yan ang priority. So, kapag mag-check talaga kayo guys ng Airbnb, make sure na may elev. Kasi usually, may mga old buildings na kahit na sobrang taas, 4th floor, 5th floor, walang elef. So, kailangan nyo i-double check yun. Ito muna, di ba? Oo nga, hindi ko. Yeah, here. Oh! Champion! Woo! Entering the tiny elev. Parang, ito lang yung niya. Floor space niya. Kasya yan. 3 lang naman tayo. Tetris. 3 tao, sakto. 3 tao, 3 maleta. Sakto, 3 tao. Okay guys, so quick room tour of our Airbnb room. Actually, medyo maliit lang siya versus sa na-imagine ko versus sa pictures. Pero parang malaki naman na siya, not bad. So over here, may laundry. So pwede kayong mag-laundry kapag konti lang yung dadalhin yung damit. Pwede nyo maglaba here. Tapos may towels na din. Hindi nyo na kailangan magdala. And then, pagpasok mo, may slippers naman siya na bibigay dito. So, good for 3 packs yung yung room na to. And then, we have the kitchen area over here. Pwede din kayo magluto, pero baka hindi na namin plan yon. And then, may wifi din. Ay, may din pala. So, they also have a microwave. So, kapag kunwari magte-take out kayo sa 7-Eleven, convenience store, and then, may ref din. Perfect! The good thing also about Japanese, like restrooms or toilets, is usually magkahiwalay yung toilet tsaka yung shower area. So, at least, pwede kayong mag-divide and conquer. So, here, the typical sized toilet. Yan. And favorite part natin, because Japanese toilet. May heated seat. And then, ditong side naman, yung shower area and the bathtub type. And may kasama na rin siyang mga shower and all that. And then, onto the bedroom side naman, we have 3, parang 2
We have 2 double beds over here. So, parang kahit nga mas marami pa kayo, more than 3 pa kayo, parang kasya naman kayo. Pero I think sa booking kasi, hindi ko na maalala kung ilan to. Pero not bad. It's pretty spacious. And then over here, we have a closet space. Hanger, more pillows over here. Ito yung wide para mas ma-appreciate nyo siya. So, not bad. Kasi at least ditong part, may luggage space pa kayo. Kasi usually, kapag mga typical na hotel room sa Japan, wala na kayong space for luggage. So, not bad naman. And we have a balcony also. Ay, may ano din pala. So, may workspace area over here din. If ever that you want to work, ganyan. Good morning! It's day 2 from Japan! Dami energy, pero kakagising lang yan. Di pa nga naliligo. Today is gonna be another chill day. Actually, buong trip naman chill day siya. And sabi ni ate kanina, medyo umulan daw sa labas. Ayan, parang medyo makikita mo may basa-basa. Buti na nga lang medyo umaraw na ngayon. Parang chill/work trip ang aming atake for today's video. Ito nga pala, share ko din pala sa inyo guys. Hindi ko na na-share kahapon. Prior to this trip, we already got our Big Sky na pocket wifi. Parang may mga times na pag-land mo sa airport, sarado na lahat ng mga booth kasi kunwari midnight yung arrival nyo, ganun. O kaya gusto niya lang talaga na pagdating niya sa pag-land nyo, hindi nyo naiisipin kung ano yung mga pipick upin nyo, ganyan. Kasi yung pick-up booths niya nasa NAIA Terminal 1 tsaka Terminal 3. So, for international trips lang to guys, wala yung local. I also got myself from Big Sky yung ano nila, physical SIM naman. 20 gig validity na siya for 7 days, which is super big na. Kasi yung phone ko, physical SIM lang siya. If ever na maghiwalay kami, ganun, at least meron na akong data allocation. Natin pala sila sa akin ng promo code. You guys can use Kokoy10 upon checking out sa website nila. So yeah, let's go on with our day. It's a rainy morning here in Tokyo. Maambon-ambon pa lang naman, so bearable pa siya. Pero mahangin kasi siya. So yun yung guys, yung downside of like traveling to Japan area kapag August. Like usually June, July, August, ganun. It's either summer or maulan. Yun. Pero yun yung madalas na mura and less people. So, depende na lang talaga sa inyo. We're walking sa Asakusa Station. 8 minutes walk lang siya. So, super lapit sa Airbnb namin. And look guys, ito yung Tokyo Sky Tree. Ito yung view natin. Pero para sa building, hindi ito yung view natin. Pero at least makikita natin siya there. Tabi lang siya ng Asakusa Station na subway. And then, ito na siya. Ito rin guys, sa Asakusa Station, malapit na yung Sensoji Temple. And then, this is the iconic bridge, Azumabashi Bridge. Tapos, going there, si Sensoji Temple na yun. Pero hindi namin siya pupuntahan kasi napuntahan na namin siya before. Parang I think, yun. Itong banda. First stop namin would be this one. This is roast beef ono. Pero as always, mahaba po ang kanyang pila. Ayan. Ito ang pila. Time check, 1:55 PM. Pero kasi usually dito sa Japan, may pila lang din dahil hindi ganun kalaki yung ano. Yes, thank you. Usually kasi hindi ganun kalaki yung size ng store. Kaya may pila. Pero usually naman kasi mabilis lang din sila gumalaw. Like the service talaga kapag sa Japan, like ang bilis talaga. And like may flow na sila with their operation. Sabi guys, hindi naman giving you look ko na nililipan na yung box ko every time sa vlog na to. Pagpasensyahan nyo na. But anyway, nakapila sila doon. Medyo matagal pa. So, I'm walking right now kasi naghahanap ako ng convenience store. Eto pala, 7-Eleven. Kasi mag-withdraw ako ng cash. Kasi yung tatry kong dadaanan mamaya na matcha place, parang cash only ata siya. So, mag-withdraw na lang ako para sure. Majority kasi dito sa Japan, like, naka-credit card naman or like nag-Gcash card with better rates. Pero, may mga times na cash only. So, it's better to bring both just to be sure. Tapos, kapag mag-withdraw ka using your Gcash card dito sa 7-Eleven or like any convenience store, may ano siya, withdrawal fee na 110 yen. So, it's better na i-withdraw mo na yung buong money na kailangan mo na cash para isahang withdrawal fee na lang. Versus like pakonti-konti, edi parami ng parami yung withdrawal fee. So, yeah, that's it. Nandito ako sa ATM booth right now. So, withdrawal lang. And then, card transaction.
So, withdrawal ang dapat i-click. And then, ayan, lalabas niya. Every 10,110, 20,000 to 20. So, kahit na 20, yun, confirm. Savings. Okay, so 20 yen. And then, confirm. Ayan. So, dapat lagi Japan, hindi Philippines. Kasi may conversion rate kapag Philippines. So, yen tayo. Ito na. And we got our money. 20k. Okay guys, so ito yung menu nila. Oh, 2 versions lang siya. May rich version, may healthy version. Tapos parang pipiliin mo na lang yung sizing if you want medium, large, or like XL. So yun lang naman yung main difference niya. Yun dalawa lang. So feeling ko I'll go for healthy. Bilang healthy living na po tayo. Chas! Finally made it. Nandito na kami sa loob. Ay, ayan na siya. Ang bilis naman guys. Ang bilis guys. Kakaupo lang namin. Sineserve na nila agad yung food. So mabilis talaga yung service. Yung pila lang talaga ng kain yung matagal. So ito yung steps on how to eat the roast beef bowl. So may step 1, step 2, step 3 kung paano siya kainin at its best. O diba? Wow! Whee! Nandito na kami sa cafe right now and of course, gamit na gamit natin ang ating Big Sky Pocket Wi-Fi kasi parang wala atang Wi-Fi dito pero may sockets naman. So at least we have this one para hindi na kami kailangan mamblema sa Wi-Fi. Bye anak! Mag-aaral ka ng mabuti dyan sa exam mo. Ikaw nang bahala. Show your pocket Wi-Fi. Show your pocket Wi-Fi. Lifesaver ang kanyang pocket Wi-Fi. Kung hindi siya makakatrabaho. Ito kami sa Tollies, guys. So, buti na lang na may saksakan yung tables dito. At least makaka-work si Ate for a few hours. So sad, guys. Naglakad kami ng mga around 15 minutes for this matcha store. Pero kasi holiday today, parang mountain day, ganun. So, tinry na lang namin yung lock namin. And turns out, tanan! It's closed. Ito yun, guys. Yan. Kasi may mga nagko-comment na parang may nabibili daw sila doon na mga Marakyuko, Yomayen, ganyan-ganyan. So, we tried our luck, but it's closed. So, maghanap na lang tayo ng legit matcha. Oh my gosh, sobrang matcha na me. And they have matcha here. May double matcha pa nga sila, oh. And then, they also have alcoholic drinks. And may mga okay, so this is our order. Matcha pudding, Bass cheesecake, and also iced matcha, double shot na matcha. Okay, matcha taste test. So, I got the double shot one. Double shot? Akala mo naman kape. Basta yung double something na matcha latte. Nagpa-add ako ng sugar kasi mamaya sobrang lasang, alam mo yung damo. But I still want the matcha taste of it. So, hoping na malakas pa rin yung pagka-matcha niya. Malakas pa nga rin yung pagka-matcha niya. I like it. Pero medyo grassy pa rin yung lasa niya instead of like the usual creamy with the milk, parang ganon. Sarap siya. I like it. Okay, another sold out. Nandito kami sa Ippodo. And sold out lahat, guys. Ayan. Whee! Ayan, no. So, feeling ko kailangan maaga kayo pumunta para may maabutan pa kayo. Guys, nasa flagship kami ng Uniqlo, which is the Ginza. So, imagine mo from 1 to 12. Ang daming ganaps.
Para namang Squid Game na ano to, na challenge. Guys, this is our post-GU state. Dapat talaga lagi kayong may dalang mga tote bag kapag magsha-shopping kayo kasi may bayad yung mga ano nila dito, paper bag. So, sayang lang din. Uniqlo Aftermath. Show your bags. Para naman kaming nag-ukay-ukay sa GU at sa Uniqlo. But, happy purchases. Kura again for the nth time. Oh my god, everything looks so good. Ito yung favorite ko guys, yung seared cheese with salmon. So good. Guys, may nahanap akong matcha powder here sa isang store sa may Ueno. And then I'm just giving this a try. Kasi medyo cheap lang din naman siya. And mukha namang okay. Since it's from Fuji. So, let's give it a try. This one guys. Part siya ng World Green Tea Contest 2009 Grand Cold Prize. This one. And super mura lang. 970 yen siya. For 50 grams. Pero kasi sabi niya na bitter daw. So, hindi ko sure kung bet ko ba yun. Hehehehe. Pero ipapatry niya sa akin. Very expert. Wow. She's so good. Strong bitter taste na siya. Super green yan. Hey guys, so nag-check din ako ng mga bamboo whisk here. And usually, pag ganito, yung main difference niya lang is that ito, mas foamy siya kapag mag-whisk ka. And then, meron ding gantong version na parang mas mahaba yung handle. Sabi niya na medyo same lang naman daw yung process. It's just that mas handy to kapag bring out mo anywhere, lalabas ka, ganun. So, mas mahal yun. So, I'll just get this. Yan. Kasi parang medyo luma na din yung akin. Yung store na pinuntahan ko, and super bait nung staff na nag-assist or owner siguro siya, I'm not sure. So, actually, bitter talaga yung matcha na pinatikim niya sa akin. Pero kasi super sweet niya. Tapos, like, nagpatikim pa siya sa akin ng matcha, ganun. So, mura lang din naman. Parang 970 yen for 50 grams na, guys. And nanalo ng award yung matcha na yon. So, nagkumuha na lang din ako ng isa. Pero cash only lang dun sa store na yon. So, take note of that. Favorite to ni Mama nung kumain kami last time sa Japan. So, binalikan namin. Kasi parang hindi mahilig sa meat si Mama. Pero ito yung nagustuhan niya talaga. Na sabi niya na gusto niya balikan. Wow naman. Si picture naman, oh. First bite of our katsu.
ganda. First time ko guys sa Haneda Airport kasi usually sa Narita Airport kami lumalabas or papasok. And sabi nila na mas malapit daw itong Haneda Station or Haneda Station sa city versus sa Narita. So yeah, it's so pretty here. Kakadaan lang namin sa immigration. Sobrang bilis lang talaga as in sa scan mo lang yung passport mo and you're done. And then, lagi kapag after immigration, doon mo makikita yung mga duty-free items. So, ito talaga yung lagi ko dinadaanan. Like, kapag bibili ako ng mga pasalubong, ganyan. Kasi marami dito mga snacks, chocolates, or like if you want to buy skincare, meron din doon, gano'n. So, mas mura dito. Parang yun yung suggest ko sa inyo guys, na kapag papasalubong shopping kayo, dito na lang kayo sa airport bumili. And basta, kapag, like, feeling ko protocol talaga sa lahat dito sa Japan na dalawa lang yung pwede mong dalhin na gamit. So, one would be your personal bag, which is a big bag, and then another hand carry. So, strict sila doon, guys. So, kapag kunwari papasok na kayo airplane, chine-check nila minsan. So, dapat talaga make sure nyo na yung mga pinamili nyo dito sa duty free, kasama siya sa lahat sa iisang bag lang. So, kailangan may dala kayong tote bag or like small maleta para sa mga gamit. Anyway, pakita ko sa inyo yung mga usual na binibili ko dito sa Japan, sa duty free. Pang pasalubong or like personal snacks. Okay, number 1, ultimate pasalubong would be definitely Royce. As in, ito yung sikat dito. Like si Royce na chocolate chip. Itong potato chips. Masarap din yung white niya. Ano ba yung white? Vanilla? White chocolate pala, charot lang. Pero ito yung laging okay na ipasalubong. Kasi mura lang to guys. As in, lang siya 1 yen lang siya. So if ko-compute mo around 380, 400 pesos at most. So, maganda siya ipasalubong. Tapos, syempre, very social Royce, ba diba? So, marami din namang mga iba-ibang variants dito ng Royce. Ito din, marami din silang iba-ibang flavors. Ito naman, para siyang chocolate bar type. Parang ganun siya. So, may chocolate, may matcha, ganyan. So, iba-iba siyang flavor. Kasi usually, guys, ito, how much siya? 1125. So, more or less mga ganun. Mga 400 pesos siguro. So, ito kasi usually, pag i-check mo sa Philippines, siguro times 2. So, mahal. So, dito nyo na lang bilhin. Another good pasalubong would definitely be Tokyo Banana. So, magkano ba to? 1.8 yen. So, more or less divided by 2, mga 800 to 900 pesos. So, pero malaki na to guys. So, pwede siyang, kunwari, isang pamilya ang bibigyan nyo, ganyan. So, para siyang banana na malambot na chiffon. Tapos sa loob, parang may banana paste. Ganun siya. Ganun yung lasa niya. May smaller version naman. 1, 2 to. So, around 500 to 600 pesos. So, pwede na, diba? Like, good pasalubong lang siya. Ganito yung itsura niya. Ayan. Ganyan yung itsura niya. Tapos, para siyang may malambot sa loob. Masarap naman siya. I like it. Yung cute pa nga, may mga Doraemon, ano pa siya. Iba-ibang itsura, like yung mga print yan. And then ito, another favorite to guys. Hindi ko alam anong brand nito. Chocolat Blanc. Ito, basta lang the chat. Hindi ko alam. Basta itong specific brand na to. Marami siyang sizes, like iba-ibang pieces. Meron ding may box, may malaki, may 24 pieces. Pero ganyan yung itsura niya. Para siyang lengua de gato na manipis. Yan siya. Like, milky, chocolatey. Ganyan yung itsura niya. So, this is good too. Magkano to? Hanapin natin yung pinaka-konti. Ayan, basta... Ayan. So, 24 pieces. 1,920. So, more or less mga 900. Ganon. So, kunwari ito, 900 pesos na to. Pero pwede nyo naman kasi siya i-divide by pieces. Alam ko may mas konti pa nito Parang kalahati. Parang ganyan. Good alternative din guys nung lengua de chat. Pwede ding Tokyo milk cheese. May ganito din sa atin, pero ganito yung itsura niya. Pero iba lang yung flavor. Ayan, may salt and camembert. So, iba-ibang flavors pa siya. And lastly, siguro ito, ma-recommend ko din, si Letao. Cheesecake siya, guys. Minsan, parang may mga free taste dito Sobrang sarap nito. Pero kailangan mo siya uwiin agad. Which is, nasa duty free ka naman na. So, pauwi ka na talaga. Pero ganyan yung itsura niya. Tapos, like, melts in your mouth goodness talaga siya. Yan, naka-freezer pa nga siya. Kasi sobrang okay talaga siya. Sikat ang Letao, guys. Yung mga cheesecake na yan. Like, sa Hokkaido, ganun. Like, maraming Letao branches. Like, super sikat siya doon. And marami siyang awards. Ano ba? Ayan, Tapos, pwede din kayo bumili ng frozen bag. Just in case na malayo-layo pa yung commute nyo, pauwi, ganyan. Other reco, guys, would be this one.
si New York Perfect Cheese. As in, ang sarap nito. Pag mahilig kayo sa like blue cheese siguro yung maaano ko. Parang ganun siya. So, parang may wrap around wafer siya. Tapos, may cheese in the middle. Ganyan yung itsura niya. Wafer type siya. Tapos, it comes in different sizes. Like, may, ano ba to? 12, 24 siguro. And before, as in, pinilahan ko to sa department store sa Tokyo ata or Osaka. Pero na-realize ko na ang dami-daming stocks dito sa duty free. So, if ever, dito na lang kayo bumili. Kasi lagi ubusan kapag like department store sa city. Tsaka at least dito, tax-free na siya. So, 12 pieces, 1.8. So, around 800, 900 pesos. Tapos kapag 15 pieces naman, mga 1K peso. Yan. Sa duty free ako ngayon, guys. At tumitingin ako ng mga Shiseido products. Yan. Kasi ito yung skincare ko actually. Ito, step 1, step 2. So, nagtanong ako if like ano yung okay na i-add for the step 3. And then, sinuggest yung cream. So, itatry niya sa akin na skin test. This is for like skin testing, right? Oh, okay. Oh, you take a photo of me, okay. Oh, is that dry? That looks dry. Oh my gosh, guys. Naging skin analysis ano na to. Tingnan mo naman yung skin ko. Ah! It looks so scary. Yung skin ko ngayon parang pang 36 na daw, guys. Oh my gosh, that's bad. Ito guys, sinapa nire-recommend niya. Hydrating cream daw. Step 3 naman to. Ito kasi yung skincare ko, guys. So, yung first step ko would be the activating essence. And then, yung second step ko would be this. Si Ultimune. Ganyan. Pero, syempre, ginagamit ko din yung mga iba kong skincare na ginagamit. Pero, ito yung usual. Tapos, yun yung nire-recommend niya sa akin, yung cream. So, baka i-get ko yun. Oh, yay! Alright. Thank you so much. Palabas pa nga lang ng Japan. Nabudol pa tayo. Parang iniisip ko na mura lang. Mura lang naman. Hindi siya mura actually. Pero like for skincare. Ano, what's your feedback about this trip? Enjoy? Enjoy? Wow. Dapat lang. Okay. Till the next birthday. Next birthday, saan mo gusto i-surprise? Kita ka lang. Wow, Europe! Manifest muna natin yan. So yeah, I'm gonna be ending the vlog now. Till the next. Bye!